Umaga na nang magising si Julina. Talaga nga palang nakatulog siya. Umibis siya sa kama. Pakiramdam niya ay medyo gumaan ang kanyang katawan. Si Janine ang una niyang naisip. Pero bago niya ito pinuntahan ay tinungo muna niya ang sariling banyo at saglit na naligo. Hindi niya kayang pumasok sa trabaho. Alam niyang hindi siya makakapag-concentrate hanggang hindi niya nalulutas ang problema ng kanyang kapatid. Pagkabihis ay lumabas na siya ng silid. Laking gulat niya nang mabungaran sa sala sina Mami Monica at Aaron. "Gising ka na pala," sabi ni Aaron. Tumayo ito mula sa tabi ng ina at agad na lumapit sa kanya. Walang pangiming hinagkan siya nito sa noo. Naasiwa siyang bigla kay Mami Monica. "Ipagtitimpla kita ng coffee. Umupo ka muna dun sa tabi ni Mami." "Halika dito sa tabi ko, Julina." Si Janine?" Katutulog lang niya. Nakapag-breakfast na siya. Kami ni Mami ang nagpakain sa kanya. "She'll be alright, don't worry." Inakay siya ni Aaron at pinaupo sa tabi ni Mami Monica. Pagkatapos ay nagtungo na ito sa kusina. "Mabuti naman at nakatulog ka," sabi ni Mami Monica. Nahula niya ay alam na rin nito ang problema. Mami, si Janine." "Oh, iiyak ka na naman ba? Magpakatatag ka nga." Siyang pagdating ni Aaron nang matigil siya sa pag-iyak. Inabot nito sa kanyang tasa ng kape. Pagkuway umupo ulit ito. "Kayo ho," alok niya kay Mami Monica. "Tapos na kami. Gusto mong mag-breakfast? Nakialam na nga pala ako sa kusina niyo." Si Aaron. "Okay na to." Humigop siya ng kape. "Julina, naikwento ko na kay Mami. Huwag mo sanang ikagalit." "Okay lang. Kaya lang, nahihiya ako sa inyo. Pati tuloy kayo nadadamay sa problema naming magkapatid. Itong batang to, parang iba pa rin ang turing mo sa amin ha." Yumuko siya. "Malulutas din natin ang problemang ito." Pagpapalakas loob ni Mami Monica. "Julina," sabi ni Aaron. "Kagabi nagawa kong kausapin si Janine." "Anong sabi niya? Nagtapat na ba?" "Nag-open up siya sa akin. At ngayon ko lang naunawaan ang kakambal mo. Sorry sa nasabi ko tungkol sa kanya." Alam mo bang nagsiselo siya sa'yo? Ang kakambal mo. Mula pa daw nang maliit kayo ang piling niya'y neglected siya. That explains her attitude. Kaya pala gusto niya laging nasa kanyang atensyon. Inamin din niya sa akin na ang lahat daw ng sayo, gusto niya maging kanya. Can you believe that? Your twin sister has been purposely competing with you." She admitted, hindi daw niya alam na in the end ay siya pa rin daw palang magiging loser. Muling nabuhay ang awa niya sa kapatid, kaya pinangiliran na naman siya ng luha. "I love her. I love my sister." I think magulo pa ang isip niya ngayon. Kaya ayaw pa rin niyang sabihin kung sino nga ang ama ng bata. Pag nalinawan na ng husto ang isip niya, siguro ay magtatapat na din sa atin si Janine. Sana nga. And we will start from there. Nasa likod mo kami, Julina. Anak, ang maipapayo ko lang sa'yo ay dagdagan mo pa ang pangunawa mo sa kapatid mo. Higit kailanman ay ngayon niya kailangan ng suporta mo. Nating lahat. Sabi ni Mami Monica. Kahit walang umako sa baby niya, ako ho mismong tutulong sa kanya sa pagpapalaki ng baby. Good. Alam ko namang hindi mo pababayaan ang kakambal mo. O paano? Ako'y uuwi muna sa bahay. Mom, dito ho muna ako. Sasamahan ko sila. Tumango si Mami Monica at pagkuway umalis na. Umupo sa tabi niya si Aaron. Okay ka na? Siya nga pala, tumawag ako sa office niyo kanina. Sabi ko baka hindi ka makapasok. Baka din ika ako mag-leave ka for the time being. Ang sabi ko'y personal reason. Tumango siya. Bahagya niya itong nginitian. Thanks. Salamat sa lahat-lahat. Si Aaron naman ang ngumiti. Siya nang kusang yumakap sa bewang nito. Sumandig siya sa dibdib ni Aaron. Don't I deserve a kiss? Tiningala niya ito. Nang ilapit ni Aaron ang labi sa labi niya ay hindi na siya tumutol. Pinalalim nito ang halik. Natuklasan niya na ang mabigat palang loob ay kayang pagaanin pansamantala ng tamis ng pag-ibig. I love you. Sabi nito nang tapusin ang mainit na tagpong yon. Gusto kong silipin ang kapatid ko. Sabi niya, inalalayan siya nitong makatayo.
Umuwi sandali si Aaron nang makakain ng tanghalian. Sinubukan niyang pakainin si Janine pero tinikis na naman siya nito. Kahit nang si Aaron na magpresentang dalhan ito ng pagkain ay talagang pinanindigan nito ang hindi pagkain. Hinayaan na lang nila ito. Ang sabi ni Aaron ay kakain din daw si Janine pag nagutom. Naglagi siya sa sala at doon nag-isip. Lahat ng anggulo ng problema ay binigyan niya ng katwiran sa isip. Lahat tuloy ng masasayang araw nila noon ay muli niyang nasilip sa imahinasyon noong buhay pa ang kanilang daddy. Noong masaya pa silang tatlo at nang hindi pa matigas ang ulo ni Janine. Nasa ganitong pagbabalik tanaw si Julina nang hindi sinasadyang may biglang sumagitsit sa isip niya. Otomatikong bumalik sa alaala niya ang eksaktong salitang sinabi ni Janine nang kumprontahin niya ito. Baka magalit ka. Malapit siya sa'yo. Mabilis na tumayo si Julina mula sa supang kinauupuan. Malalaki ang mga hakbang na tinungo niyang silid ng kapatid. Janine, mag-usap tayo. Hindi ito sumagot. Tinalikuran siya ng higa. Mabilis niya itong kinabig paharap. Matalim at galit ang tingin nito sa kanya pero hindi niya inintindi yon. Natatandaan kong sinabi mo noong tanungin kita kung sino ang ama ng batang yan. Ang sabi mo, baka magalit ako. Sabi mo pa, malapit siya sa akin, di ba? Kaya si Aaron nga ang una kong naisip. Pero hindi nga si Aaron. Ikaw din mismo ang nagsabi nun nang iharap ko siya sa'yo. Kung ganon, isa na lang ang alam ko na posibleng, oo, siya nga. Siya nga, matigil ka lang. Sinong siya? Gusto kong marinig mismo sa bibig mo, Janine. Oh God. Humagulhol ito ng iyak. Janine, paano nangyari yun? Nung hindi ako umuwi dito. Natatandaan mo? Siyang kasama ko nun. Nun din may nangyari sa amin. Sa Tagaytay kami nagpunta nun. Paano nangyari na ako ang pumilit sa kanya? Oo, inaamin ko. Dahil gusto ko siyang agawin sa'yo. Yun ang una kong gusto. Anong ibig mong sabihin? Kinagat nito ang labi ng Mariin para pigilin ang pag-iyak. Nang may nangyari sa amin, natuklasan kong mahal ko na pala siya. But I didn't tell him. Natakot ako. Pero ano? Nang matuklasan kong buntis ako, napilitan akong magtapat sa kanya. Tinawagan ko siya noon sa phone. Pero hindi siya nakipag-usap sa akin. Nung minsang hindi ulit ako umuwi, noon ko siya kinausap. Pinilit ko siya sumama sa akin. Sabi ko'y mag-iiskandalo talaga ako pag hindi siya nakipag-usap sa akin. Sinabi ko nga sa kanya. At sinabi ko ding mahal ko siya. Tinitigan niya ito ng tuwid. Janine, paano mo natiyak na akala ko ba si Aaron ang mahal mo? Kay Jason ko lang ibinigay ang sarili ko. But I don't expect you to believe me. Tapos, hindi naman pala niya ako mahal. He said so himself. Hindi niya ako mahal. Ang sakit dito, Julina. Ang sakit-sakit dito. Itinuro nito ang dibdib. Si Aaron naman. Gusto ko lang agawin sa'yo dahil hindi ako maibig ni Hubert. Gusto ko lang na masaktan ka rin. Janine, alam mo kung bakit ha? Dahil ikaw ang mahal ni Jason. Ikaw daw ang mahal niya. Ikaw! Janine, leave me alone. I hate you. Humagulhol siyang tumakbo palabas ng silid nito. Halos tumahip ang dibdib niya sa galit. Kamuntik nang magkabungguan sina Julina at Aaron. Humahangos palabas ng bahay si Julina, samantalang si Aaron naman ay papasok. Sa mismong pinto muntik nang magpang-abot ang dalawa. Hey, what's wrong? Bakit umiiyak ka na naman? Paraanin mo ako. Teka muna, pigil nito. Julina, teka sandali. Nagpumiglas siya. Niyakap siyang mahigpit ni Aaron. Calm down, okay? Tingnan mo't nanginginig ka na naman eh. Bakit ba? Hayop siya. Walang hiya siya. Siya ang
Hayop ang lalaking yun, Aaron. Walang niya. Hey, teka muna. Linawin mo nga muna yung sinasabi mo. Sino bang hayop at walang yayong tinutukoy mo? Si Jason. Tuluyan na siyang napaiyak. Paraanin mo ko. Pupuntahan kong walang yang yon. Magtutuos kami. Okay. Magtutuos kayo. Pero hindi ngayon. Hindi ganyang galit na galit ka. Tayong dalawang pupunta sa kanya at makikipagtuos. Okay? Iginiya siya nito papasok sa loob ng bahay. Pinaupo siyang pilit sa sopa at pinakalma. Lumabas si Aaron ng kusina. Pagbalik nito ay may dala itong isang baso ng tubig. Oh, uminom ka nga muna. Uminom siya. Nagsisikip ang dibdib niya sa galit. Tumabi sa kanya si Aaron. Pinisil-pisil nito ang mga braso at kamay niyang nanginginig. Unti-unti namang humupa ang panginginig ng katawan niya. Okay ka na? Tumango siya. Parang nahilo siyang bigla sa matinding galit. Huminga siya ng malalim. Natatakot ako para sa kapatid ko. Tama ka. Bitter siya. Paano kung tuluyan ng palabuin ng bitterness ang isip ni Janine? Nawawala ang galit sa pagtagal ng panahon. Believe me, ang kailangan lang ni Janine ay makapag-isip-isip. Matagal siyang nag-isip. Aaron, samahan mo ko sa lalaking yun. Mag-uusap kami ng Jason na yon. Alam mo bang matagal na siyang hindi pumapasok sa office? Kaya naman pala. Siguro, gusto talagang pagtaguan ng kapatid ko. Walang yang yun. Alam mo ba kung saan siya makikita? Kahit saan pupuntahan ko siya. Kailangan niyang panagutan ng ginawa niya sa kapatid ko. Sige, sasamahan kita. Ngayon na. Ngayon ko na gusto magkaharap kami ng lalaking yun. Higit pa sa namutla ang naging itsura ni Jason pagkakita sa kanila ni Aaron. Ito mismo ang nakapagbukas ng pinto sa kanila. Hindi nila ito natagpuan sa bahay nito sa Valle Verde. May nakapagsabi sa kanila na may inuupahan daw itong condominium unit at doon ito umuuwi pag wala sa bahay. Sa Pasay nila nakita ang condo unit na yon. Pwede bang tumuloy? Sure. Pasok kayo. I think sa labas na lang ako maghihintay, Julina. Si Aaron. No. Gusto kong maging saksi ka sa magiging pag-uusap namin. I'll stay within hearing distance, Julina. Mas mabuting kayo munang magkausap. Pumayag na rin siya. Humakbang siya papasok sa loob. Isinara ni Jason ang pinto, pero tiniyak niyang hindi nito iyon nailak. Have a seat. Alok ni Jason. Harata agad niyang naging uneasy si Jason. Hindi rin ito makatingin ng tuwid sa kanya. May I offer you a drink or maupo ka, Jason? Mahaba ang pag-uusapan natin. Tumalima ito. Pilit niyang hinuli ang tingin nito. At tulad ng inaasahan niya, waring napapaso ito sa mga titig niya. Tungkol saan ang simula nito? Alam mo kung anong ipinarito ko. Tila na umid itong bigla sa talas ng kanyang dila. Muling napayuko si Jason, saka bumuntong hininga. Anyo ng isang kinakabahan ang nakita niya sa ekspresyon ng mukha nito. Look, Julina, tell me, noon bang mag-insist kang pakasal ako sa'yo? Noong araw bang yun ay alam mo na? Nabuntis ang kapatid ko? Kitang-kita niya ang ginawang paglunok ni Jason. Minsan pa nitong iniiwas ang tingin sa kanya. At saka marahang tumango pagkatapos na yumuko. Napakasama mo. Julina, let me explain, please. Iyon ang gusto kong marinig. Ang paliwanag mo. Umpisahan mo. Siguruhin mo lang na makukumbinsi mo ko, Jason. Baka sakaling magbago pa ang tingin ko sa'yo. Okay. I deserve your anger. Kasalanan ko. Talagang kasalanan mo. Pero hindi yun ang gusto kong marinig sa'yo. Tumikhim si Jason. Waring nag-isip ng susunod na sasabihin. Lost for words? Kasi guilty ka. Kaya tinukso niya ako, Julina. Inakit niya ako. Hindi ka dapat nagpatukso. Hindi ka paaakit kung talagang ayaw mo. Lalaki ako. Don't give me that bullshit. Okay. Let's put it this way. Natukso ako, kasalanan ko. I admit. Pero, Julina, ikaw ang mahal ko, hindi si Janine. I was desperate then. Kaya siya ang napagbalingan ko. Dahil magkamukha kami, ganun ba?
Julina, I swear. Nalito lang ako noon. Hindi nalilito ang puso, Jason. Ang isip nagugulo, pero hindi ang puso. Anong klaseng pagmamahal ba ang sinasabi mo? Yung klaseng kayang burahin ng pagnanasa? Halik at yakap? Ganun ba, Jason? Inamin ko na ang kasalanan ko, Julina. Kahit anong sabihin mo'y tatanggapin ko. Tinuya niya ito sa tingin. Julina, mahal kita. Nahibang nga marahil ako sa kakambal mo. Dahil sa'yo. Napaka-selfish mo. Sarili mo lang ang iniintindi mo. Kaya kahit masaktan kami magkapatid, wala kang pakialam. Hindi totoo yan. Ano ang totoo, Jason? Na mahal talaga kita. Na nagkamali ako. Sinungaling yung puso mo. Kasakiman. Hindi pagmamahal yung sinasabi mo. Pinuntis mo si Janine. Tapos ako ang pinipilit mong pakasalan? Hayop! Sabihin mo ng lahat ng gusto mong sabihin. Alam kong kasalanan ko. Katahimikan. Mahabang katahimikan. Nanatili itong nakayuko. Tapos na ngayon ang sumbatan. Ang gusto kong marinig ngayon ay kung ano ang plano mo sa kapatid ko. What? Pakakasalan mo ba si Janine o ano? Julina, marriage is too binding. I'm not yet sure kung bakit hindi mo naisip yan ang pakialaman mo, kapatid ko. Inamin sa akin ni Janine na ikaw ang unang pinagkalooban niya ng sarili. Iyo ang batang yon. Hindi ito nakaimik. Hindi nito iyon itinanggi. Sa makatuwid ay nagsasabi nga ng totoo ang kanyang kapatid. Julina, can you give me time to what? To make an easy getaway? Para makapagtago ka? Tatakbuhan mo ang kapatid ko, ha? Kahit sa impyerno ka magpunta, hahanapin pa rin kita. Jason, hindi mo man mapakasalan ng kapatid ko. Sisiguraduhin ko namang maigaganti ko siya sa'yo. Hindi kita patatahimikin hanggat hindi mo pinananagutan ang gulong idinulot mo sa aming magkapatid. I swear! Hindi na naman nakaimik si Jason. Ngayon ko gustong marinig ang pasya mo. Okay. Pakakasalan ko si Janine. Alang-alang sa'yo. Mali! Mabilis niyang putol. Kapag humarap ka kay Janine at nihaya mo siyang pakasal, it is because you love her. You've learned to love her. Naiintindihan mo? Okay. Good now. Hihintayin ka namin bukas sa bahay. You have the whole night to think of ways kung paano mo mapapaniwala si Janine na mahal mo na siya. But I'm warning you. Ang takasan ng kapatid ko ang pinakamalaking pagkakamaling maaari mong gawin, Jason. Tandaan mo yan. Iyon lang at iniwan na niya ito. Hindi naman sumira sa pangako si Jason. Dumating ito kinabukasan at matagal itong nanatili sa loob ng silid ni Janine. Naghintay sila ni Aaron sa sala. Nang lumabas mula sa silid si Jason, ay laglag ang mga balikat nito. Anong nangyari? Pusisa agad niya. Umupo si Jason sabay buntong hininga. Ayaw niyang pakasal sa akin. Hindi ko naman daw siya mahal. Malungkot nitong sabi. Nagkatinginan sila ni Aaron. Pwes, ipakita mo at ipadama mo kay Janine na mahal mo nga siya. Ngayon mo patunayan sa aking lalaki ka, Jason. Napatitig ito sa kanya. Alam niyang nasusugatan na naman niyang pinakaiingatan nitong ego. Liligawan ko siya? Kung kinakailangan, bakit hindi? Hindi ito umimik. Minsan pa itong bumuntong hininga at saka isinuklay ang mga daliri sa buhok. Pagkuway tumayo ito. Tutuloy na muna ako. Babalik na lang ako. Pangakong lalaki yon, Julina. Dapat. Lulugulugong lumabas ng bahay si Jason. Do you think tama yung ganon? Si Aaron. I mean, should we force Jason to marry your sister? Kahit walang pagmamahal? Mahal siya ni Janine. I see. Tulad din kaya nagsinasabi niyang pagmamahal sa akin noon? Tiningnan niya ng makahulugan si Aaron. I'm sorry, sabi nito. Alam kong nagsasabi ng totoo si Janine. Nararamdaman ko. Kambal kami, remember? So, what you're thinking is, posibleng matutunan ring mahalin ni Jason si Janine in the long run, right? Oo, I'm positive.
lalo na pag lumabas na ang baby. I heard that a baby can save a relationship. Tumangu-tango si Aaron. Pagkatapos ay papilyong ngumiti. I wish we could have a baby too. Sira. Siniko niya ito. Ayaw mong magka-baby tayo? Bakit? Mag-asawa na ba tayo? Malapit na, di ba? Malay ko sa'yo. Teka nga, titingnan ko si Janine. Mabilis niya itong iniwan. Napakamot sa batokan na iwang binata. Saksi sila ni Aaron sa ginawang panliligaw ni Jason kay Janine. Natuklasan nilang may pagka-old-fashioned ang style nito. May pagbabago rin silang napuna kay Janine. Naglalalabas na ito ng silid. Nakikipagkwentuhan na sa kanila at madalas na ring ngumiti. Hindi tulad ng dati na parang pasanito ang buong mundo. Sabi nga ni Aaron, dahil malinaw na raw ngayon ang isip nito kaya nakakakilala na ng katwiran at nakakapag-isip na ng wasto. Nang mag 5 months ang tiyan ni Janine, ay lumobo iyon ng husto. Nasira ang pang-model nitong figure, pero cute pa rin itong tingnan. Isa pang pagbabagong ikinatuwa niya kay Janine ay ang tuluyan na nitong pag-iwas sa mga dating kaibigan na sa umpisa pa lang ay alam na niyang bad influence rito. Ipinangako rin ito sa kanya na kapag nakapanganak ay titigil na ito sa pagmamodelo. Bagay na ikinatuwa niya ng husto. Naging masayahin na si Janine. Gayunman formal pa rin ito pagkaharap na si Jason. Sa punktong yun ay nauunawaan niya ang kakambal. Oh, sabi nang wag nang higa ng higa eh. Gusto mo bang manasin ka niyan? Sita niya rito. Pagpasok niya sa pinto ay aktong pahiga na ito sa sopa. Kadarating lang ni Aaron. Sinundo siya nito sa office. Ang sakit na kasi ng balakang ko eh. Reklamo nito. Naupo na lang ito sa halip na humiga. Agad niya itong nilapitan. Lumuhod siya sa sahig at hinaplos ang bilog na tiyan ni Janine. How's my baby, Hinagkan pa niya ng paulit-ulit ang tiyan ni Janine. Tapos ay idinikit niya roon ang isang tenga. Madalas niyang gawin yon. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagngingitian ni na Aaron at Janine. Ayan na naman kayo, pinagtatawanan niyo na naman ako dyan. Sita niya sa dalawa. Iningusan niya ang mga ito. Itinuloy niya ang paghaplos sa tiyan ni Janine. Hindi naman si Aaron. Hindi daw. Giit niya. Gumawa na rin kasi kayo ng sarili niyo. Biro ni Janine. Iningusan niya ang kapatid. Ayaw nga eh. Salo ni Aaron. Pero ako gustong gusto ko na talaga. Matagal na. Nagtawanan pa ang dalawa. Naiinis siyang bigla dahil pinagkakaisahan na naman siya ng mga ito. Sige, pagtulungan niyo ako. Kala niyo naman natutuwa ako sa ganyang usapan. Pagtatampo niya. Binirahan niya ng tayo. Ang plano niya ay pumasok na sa kwarto niya. Oops! Walang ganyanan. Mabilis na napigilan ni Aaron sa braso si Julina. Papasok ka na agad dun, hindi pa nga tayo nagkakausap. Kung mangbubus ka rin lang, never mind. Umuwi ka na. Ito naman nagalit agad. Para binibiro lang eh. Paghingi nito ng dispensa. Gusto niyo mag-exit muna ako? Si Janine. Isa ka pa. Pilit siyang hinila ni Aaron pa upo sa sopa. Ba't nga pala ngayon lang kayo? Tanong ni Janine. Galing kasi kami sa department store. Tumingin kami ng mga baby dresses. Naku, ang daming magaganda. Ang cute talaga ng mga damit pambatang nandun. Gusto ko na nga sanang bumili eh. Pinigilan lang ako ni Aaron. Hindi pa naman daw kasi sure kung babae o lalaki yan. Ang hindi niya alam, puro white ang balak kong bilihin. At saka, natigilan siyang bigla. Kasi ay mukhang pigil na naman sa pagtawa ang dalawa. See? Si Aaron. Basta napupunta na kay baby ang usapan, parang pinapalis ang tampo nitong mahal ko. Kita mo't ang daling naging good mood agad. Sabi pa nitong parang nanunodyo. Sinabi mo, kasi naman maliliit pa kami, mahilig na talaga si Julina sa mga baby. I think she'll be a good mother. Kumislap kapag daka ang mga mata ni Aaron. Talaga? Mahilig ka sa babies? Kayong dalawa talaga? Wala kayong minamatsyagan kundi ako, no? Masama ba naman kung ma-excite ako sa pamangkin ko? Obvious ka kasing masyado, sis. As if gusto mo na din magkaroon ng sariling baby. Daig mo pa nga ako kadalasan eh. Hindi, no?
Mahal ko lang talaga si baby, aba. Unang pamangkin ko yata yan. Ako, kailan mo bibigyan ng unang pamangkin? Malapit na, Janine. Salo naman ni Aaron. Ano bang gusto mo? Babae o lalaki? Mas okay yata kung kambal ano, parang kayo. Sapakin kaya kita dyan, asik niya kay Aaron. Hipag, pikit ka nga muna sandali. Hahalikan ko lang tong twin sister mo. Ang sungit-sungit eh. Palagay ko kulang lang sa halik. Subok! Nakabig siya nito at mabilis na hinalikan sa labi. Saglit lang pero ikinapula na iyon ang mukha niya. Ngiting-ngiti si Aaron nang bitawan siya nito. Sisitahin niya sana ito nang marinig nila ang katok sa pinto. Tumayo si Aaron at binuksan ang pinto. Si Jason, nito. Biglang napalis ang masayang anyo ni Janine. Pumormal ulit ito. Patuloyin mo. Siya na ang sumagot. Tumuloy si Jason. Binati sila nito. As usual ay may bitbit itong pasalubong para kay Janine. Tutuloy na muna ako. Paalam ni Aaron. Pare, mauna na ako sa'yo. Sige pare. Ihahatid na kita palabas. Aniya. Sumama nga siya sa paglabas ni Aaron. Ang totoo ay gusto lang niyang bigyan ng privacy ang dalawa. Bakit ba kasi ayaw pang sagutin ni Janine si Jason? Sabi mo mahal naman niya yung tao. Aba, syempre. Kailangang maghirap naman ng konti ang Jason na yon. Para naman kahit papano may iangat ng konti ni Janine ang pride niya, no? Ganun ba yun? Ganun nga. Kayo kasing mga lalaki, masyado kayong mainipin. Gusto nyo pag nanligaw kayo, sagot agad. Aba, hindi yata pwede yun. Kayo naman kasing mga babae, sobrang pakipot. Gusto naman talaga aayaw-ayaw para kunwari. Tulad na lang ng isang tao dyan. Aba, nagpapakipot man kami. Yun ay dahil gusto lang naming makatiyak, no? Paano kung niloloko lang pala kami ng lalaki tapos pag nakuha na ang gusto, goodbye? Maraming ganon, hindi mo ba alam yun? Kaya tuloy maraming unwed mothers ngayon. Buti na lang natakot ko yung Jason na yan. At least nakikita kong hindi mabibilang ang sister ko sa mga dalagang ina sa mundo. Ang haba naman ng sinabi mo. Bakit ako? Anong ikaw? Hindi naman ako manluloko Mahal naman talaga kita Kita mo naman pinaghihintay ko yung trabaho ko doon sa Nevada at ikaw ang inaasikaso ko. Kasi nga, yun, mahal na mahal kita. Tapos nagpapakipot ka pa. Gusto na niyang matawa ng malakas pero pinigilan niya ang sarili. Pero napangiti pa rin siya. Ngingiti-ngiti pa to. Hindi ka na naawa sa akin, ikaw nga tong gustong-gusto na magka-baby tapos panay pa ang pakipot mo. Umuwi ka na nga, hindi bagay sa'yo ang gumaganyan, oy. Sige na, uwi. Taboy niya. Mas lalo lang kasi akong nai-inlove sa yung loko ka. Sabi niya sa isip. Ganyan ka naman lagi pag nabubuko ka na. Sige, good night na. Yung kiss ko, dali. Nakahalik ka na kanina, no? Tama na yon. Tama na yung isang beses isang araw. Itinulak niya ito palabas ng gate. Sumimangot bigla si Aaron. Lalo naman itong gumwapo sa tingin niya. Pakipot. Sukat na sabihin pa nito sabay ingos. Dinilaan niya ito bilang pangiinis. Nang umakma itong papasok ulit sa gate ay binirahan niya ito ng takbo pabalik sa bahay. Nagtuloy siya sa kwarto dahil napasukan niyang masinsinang nag-uusap sina Janine at Jason sa sala. Sa kanyang silid ay pinagmasdan na lang niya ang picture ni Aaron na nasa side table. Palihim niyang kinuha yun noon sa album ng mga Gonzales. At sinabayan pa niya ng halik ng walang lubay ang kwintas na bigay sa kanya nito. Ginabi na naman ng uwi sina Aaron at Julina. Pagkasundo kasi ni Aaron sa dalaga ay nag-aya ito sa Parks and Wildlife. Wala itong ginawa kundi nakawan siya ng halik kapag nalilingat siya. Sa labas na rin sila nag-dinner. Nadatnan nila sa labas ng gate ang kotse ni Jason. Nandyan na naman pala si... Shh! Saway ni Aaron. Tapos ay tila pipi itong sumenyas. Susubukan daw nila ang dalawa sa loob. Huhulihin daw nila kung ano ang ginagawa. Nawiwirduhan man ay sumunod na rin siya sa gusto nito. Dahan-dahan itong binuksan ng gate. Walang kaluskos. Tapos ay nag-thumbs up ito nang wala silang nilikhang ingay. Tumango siya at nag-thumbs up din. Nanakawan agad siya nito ng halik sa bibig. Pinandilatan niya ito ng mata. Umiling ito bilang pagsaway sa kanya. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa bahay. Lakad pusa sila. Kapit kamay. Para silang mga magnanakaw.
pero enjoy naman siya sa kawirdohan ng kanyang mahal. Tiyempong narating nila ang pinto ng bahay nila nang biglang mangati ang ilong niya. Akmang mababahing siya, pero naagapan nitong takpan ng kamay ang bibig niya. Naudlot ang kanyang pagbahing. Pinandilatan siya nito ng mata. Iningusan naman niya. Unti-unting itinulak ni Aaron ang pinto. Mula sa siwang ay sumilip sila. Dikit ulo pa sila. Nanlaki ang mga mata niya nang nakita si Janine. Pasandal na nakaupo sa sopa habang pinaliliguan ang halik ni Jason. Sinenyasan siya ni Aaron, tapos ay dahan-dahan itong isinara uli ang pinto. Hinila siya nito palayo roon. Sa may puno, sa gawing malapit sa gate siya dinala nito. Selos ka? Ba't ako magsiselos? Wala naman akong gusto sa Jason na yon. Iningusan niya ito. Hindi ka ba naiinggit sa kanila? Natutuwa ako para sa kanila, oo. Pero naiinggit? Ako, Julina, inggit na. Kailan ba talaga tayo pakakasal? Anong kasal ang pinagsasabi mo dyan? Bakit? Sinagot na ba kita? Kailan yun? Pangiinis niya rito. Hindi pa ba? Kailangan pa ba yun? Pumayag ka na nga dyang payakap at pahalik sa akin ah. Ang daming beses na nga. Ano pa bang sagot ang sinasabi mo? Malay ko sa'yo. Julina, isang tanong isang sagot. Pakakasal ka ba sa akin o hindi? Seryosong tanong nito. Maotoridad ang tinig. Pag ayoko, anong gagawin mo, Aber? Iiwan kita. Babalik ako dun sa Nevada. At babalikan ko dun ang dati kong girlfriend. Tingnan ko lang kung hindi ka ngumawa dyan. Ngayon pa lang nito binanggit na may naging girlfriend pala itong Amerikana. Hindi niya alam yun ah. Tinatakot mo ba ako? Hindi, pero gagawin ko talaga yun ano. Baka nga totohanin, naisip niya. Sige, pag-iisipan ko. Sabi na lang niya. Naman. Kasi naman nagpapakipot ka pa. Gusto mo rin naman. Ang yabang mo ah. Magpakasal ka mag-isa mo. Diyan ka na. Sandali. Hinila siya nito sa braso. Babalik ka doon, di nainggit ka lang sa kanila. Dito ka muna. Sige, hindi na kita pipilitin. Kung kailan mo na lang gusto. Ikaw kasi ang kulit mo. Sinabi na ngang pag-iisipan na eh. Oo na nga eh. Doon na lang muna tayo sa amin. Ayoko nga. Baka kung ano pang masabi sa akin ni Mami. Ano naman ang sasabihin sa'yo nun? Gustong gusto ka nga ni Mami. Basta ayoko. Hindi na nagpilit pa si Aaron. Naupo na lang sila sa hood ng kotse at nagkwentuhan. Mas tamang sabihing nag-aasaran sila nito. Ang huling natatandaan ni Julina ay sinundo siya ni Aaron sa office. Tapos ay niyaya siya nitong mag-dinner. Sa class na restaurant siya nito dinala. At pilit na pinainom ng ladies drink. Masarap ang lasa. Nakatatlong baso siya. Pero pagdating nila sa kotse, parang bigla siyang inantok. Namigat ang talukap ng kanyang mga mata. At heto na siya ngayon. Air-conditioned ang silid na yon na hindi niya alam kung saang lugar. Ang natitiyak niya ay first class din ang kinaroroonan nila. Magkatabi sila sa kama ni Aaron. Naisahan siya ng loko. Tinapik niya ito sa likod. Nakadapa ito sa pagtulog. Gumising ka sabi. Nilakasan niya ang paghampas dito. Nagising si Aaron. Nag-inat ito. Bakit ba? Natutulog ang tao eh. Hulang yaka. Anong ginawa mo sa akin? Ano? Sumagot ka. Ginawa. Wala pa. Ayoko ng ganun. Gusto ko syempre gising ka rin. Nakakalokong ngumisi ito. Anong wala pa? Anong wala pa? Di ibig sabihin, talagang may plano kang walang yaka? Oo naman. Ikaw kasi pakipot ka pa eh. Kaya nilasing mo ko no? Nilagyan mo siguro ng pampatulog yung ininom ko no? Pinagahampas niya ulit ito. Ilag naman ng ilag si Aaron. Ikaw tong nakarami ng inom dyan eh. Para sabihin ko sa'yo, hindi ko nilagyan ng pampatulog ang ininom mo. I swear. Hindi ako naniniwala sa'yo, walang yaka. Iuwi mo na ako sa amin. Mahal naman, meron bang kidnapper na nagsasaoli ng kinidnap? Lalo wala pang, hindi na ako natatawa, buisit ka? Tinalikuran niya ito ng higa. Hinapit niya sa katawan ng kumot. Wala nga siyang nadaramang pagbabago sa kanyang katawan. Walang masakit sa kanya. Ngayon siya naniwalang hindi siya pinagsamantalahan ni Aaron. Iginalang pa rin siya nito. Hindi naman siya galit dito. Naiinis lang kasi ay mahal naman talaga niya si Aaron. Sweetheart, huwag ka nang magalit oh. Sorry na, please. Hinaplos-haplos siya nito sa likod.
hanggang sa gumapang ang haplos nito sa kanyang balakang. Tinabig niya ang kamay nito. "Huwag mo akong hawakan. Naiinis ako sa'yo. Lumayo-layo ka sa akin. Alis dyan." Julina naman. "Che, huwag mo akong malambing-lambing at sasapakin kita dyan. Lumayo ka sabi sa akin eh." "Sorry na nga, mahal naman." "Mahal, buisit ka. Akala ko pa naman gentleman, walang ya ka din pala. Walang ya." "Gentleman ako talaga ha. Kung hindi, di sana kagabi pa kita. Bakit mo ako kinidnap? Pagtatawanan tayong tsak nito ni na Janine, saka ni na mami at daddy. Wisit ka." "Yun lang bang ikinatatakot mo?" Mabilis siya nitong kinabig ng yakap. Pumiksi si Julina pero nagawa pa rin siya nitong daganan. "Sorry na, ha? Pagmamakaawa nito. Pakakasal din naman ako sa'yo ah. Kikidnap-kidnap ka pa dyan." Singhal niya rito. Biglang lumuwang ang pagkakangiti ni Aaron. Nanudyong muli ang mga mata nito. "Kitam, pakakasal ka din pala, nagpakidnap ka pa." Pinagsusuntok ito ni Julina sa dibdib. Tawa naman ng tawa si Aaron. Tila hindi iniindan suntok niya. Natigilan siya sa pagsuntok ng unti-unting bumaba ang mukha ni Aaron. Kasunod niyon ay inilapat nito ng madiin na mga labi sa mga labi niya. Parang pinahid ang inis niya sa halik nitong yon. Sa halik lang nito ay umaamo na siyang parang tupa. Ganoon niya ito kamahal. "I love you, Julina." Sabi nito nang bahagyang ilayo ang mga labi. Nang pansamantalang iwan nito ang kanyang mga labi, ay mga mata naman nila ang naghinang. Tumatago sa mga titig nito sa puso niya. At sa nadaramang ligaya ay bahagya siyang napangiti kay Aaron. Ngumiti rin ito sa kanya. Hanggang sa unti-unting naging pilyo ang ngiting yon. Iniangat nito ang katawan niya. Saka unti-unting ibinaba ang kumot na nakatakip sa kanyang katawan. Tulad ng isang barahador na pumipinta sa kartada ng baraha. Dama niya ang pag-iinit sa mga pisngi sa bawat pulgadang lumalantad sa kanyang katawan habang hinuhubaran siya nito. Hindi siya tumutol hanggang sa tuluyan ang nahantad ang kanyang kahubaran. Masusi naman siyang pinagmasdan ni Aaron. Itinakip niya ang dalawang braso sa kanyang harap. Bigla siyang nakaramdam ng pagkapahiya. Masuyo nitong inalis sa mga kamay niyang tumakip sa kanyang kahubaran. Pagkatapos ay dumagan ito sa kanya. "I love you, Julina." Bulong nito. Nagsimula itong maghubad. Sa sumunod na mga sandali, nadama ni Julina ang pagmamahal sa kanya ni Aaron. Natuklasan niyang wala nang hihigit pa sa ganoong uri ng ligaya. Ligayang pawang mga nagmamahal lang ang may kakayahang makadama. Idinuyan siya ni Aaron sa alapaap. Nagpatangay siya sa ulap na kanlungan ng mga bisig ng kanyang kayakap. Nang marating nila ang kaganapan, pagkatapos ay ginawaran siya ng halik sa noo ni Aaron at saka siya niyakap. Pinunasan nitong luha na naglanda sa kanyang mga pisngi nang hindi niya namamalayan. Magkayakap at tahimik nilang pinahupa ang simbuyo ng pag-ibig ng kanilang pinagsaluhan. "Happy?" Bulong nito. Sa halip na sumagot ay mahinang tapik sa dibdib nitong ibinigay ni Julina. "Pakasalan mo na ako. Nakuha mo na ako eh." Hayaan mo. Pag-iisipan ko." "Anong pag-iisipan? Walang yato ah." Pinagsusuntok at pinagkukurot niya ito. Tawa ng tawa si Aaron. "Siyempre naman pakakasalan kita. Natakot ka agad dyan." Iningusan niya ito pero yumakap din siya rito nang kabigin siya nito. "Matagal ko nang gustong pakasalan ka, di ba?" Umunan siya sa dibdib nito. Pagkuway bigla siyang may naalala. Kinapa niya ang leeg. "Aaron, ang kwintas ko." "Don't panic. Hinubad ko yun kagabi. Nasa bulsa ng pantalon ko. Pag alis natin dito isusuot ko ulit yun sa'yo." "Yun ay kung maiisipan kong umalis pa tayo rito." Natatawang tinapik niya ulit ito sa dibdib. Muli siyang umunan dito. "Akala ko nawala na eh." "Hindi, hinubad ko lang yun. Para may mapansin ka." Tiningala niya ito at kinunutan ng noo. Ngumuso si Aaron. May itinuro. Napaawang ang bibig niya pagkakita sa kanyang kamay. May nakasuot na singsing sa kanyang daliri. Kumikislap ang tampok na bato sa ituktok niyon. Waring nagmamalaki ang kinang. Aaron? Like it?" Pinangiliran siya ng luha. Dinukwang niya ito at masuyong hinagkan sa mga labi. Ang dampi ay pinag-alab ni Aaron. Humihingal na silang pareho ngunit tila ayaw pa ring tumigil nito. Binawi lang niyang pilit ang kanyang mga labi kaya ito tumigil.
Sarap nun ah. Ang sarap mo palang regaluhan. Tatandaan ko yan, mahal. Natatawang bumalik siya sa pagkakaunan sa dibdib nito. Alaga siya ng haplos ni Aaron. Aaron, marami akong tantrums at sumpong na alaga sa katawan. Baka hindi mo magustuhan. Sanay na ako sa sumpong mo. Alam ko na rin kung anong dapat kong gawin kapag sinumpong ka ng talangka sa ulo. Minsan madaling uminit ang ulo ko. Di pala halamigin ko. Alam ko naman kung paano gagawin yon, sweetheart. At saka napakaiyakin ko rin. Pag nasigawan nga ako at saka sumama ang loob ko, naiyak na agad ako. Kayang-kaya kitang patahanin. Ilang beses na rin kitang pinatahan, di ba? Ako pa nga ang nasasarapan. Ano pa bang mairereklamo ko? Aaron, huwag mo akong lolokohin. Mahalin lang ang gusto kong gawin sa'yo. Alagaan, protektahan, at pasayahin. Yun lang, mahal. At saka nga pala, syempre, yung parting yun ang pinaka, syempre nagustuhan ko. Kahit napakipot ako, yun nga sa totoo lang ang isa sa mga nagustuhan ko sa'yo eh. Hindi mo ba alam yun? Talaga? Ang kulit. Aaron, pakipot ako pero si Janine, mapagbigay. Naisip niyang subukan ang feelings nito kahit nasubok na niya talaga. Kaya nga ayoko sa kanya. Os? Malay ko ba? Magkamukhang magkamukha yata kami ni Janine. Kahit ba, iba si Jolina kay Janine. Hindi nalilito ang puso, di ba? Yun ang sinabi mo kay Bayaw. Walang yaka. Nakatikim ulit ito ng kurot. At nakikinig ka pala ng lagay na yun, ha? Di ba sabi ko sa'yo I'll stay within hearing distance? At bakit naman kita ipagkakatiwala basta sa Jason na yun? Karibal kong mortal yun sa'yo. Ano ko, sira? Hindi, no? Natawa si Jolina. Dumapa siya para magkaharap sila. Gusto niyang makita ang mga mata ni Aaron na siyang unang umakit sa kanya. Mahal mo ba ako talaga? Mahal na mahal. Sige, pahayag na akong pakasal sa'yo. Aba, di ba sabi ko pag-iisipan ko pa kung pakakasalan kita? Pinagkukurot niya ito ng walang humpay. Nagpagulong-gulong sila sa kama, kurutan na nauwi sa yakapan. Nagtagpo ang mga labi nila sa mainit na halikan, hanggang sa tuluyang maglagablab ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Kinabukasan na ng hapon sila lumabas sa hotel na yon sa Makati. Dahil malaki na ang tiyan ni Janine, nahihiya na itong humarap sa pari. Minabuti nila ni Jason na sa Huwes na lang muna magpakasal. Nahihiya silang magmarcha sa Alna Bombo, katuwiran ni Janine. Nakinontra ni Jason. Wala raw dapat ikahiya pag nagmamahalan, kaya natiyak ni Jolina na talagang mahal na nitong kanyang kakambal. Siyang lumakad sa aisle habang naghihintay si Aaron sa may altar. Pagkaraan iyon ng isang buwan mula nang may maganap sa kanila, hindi ito pumayag na hindi sila makasal. Ang grande ang kanilang kasal. Sa hotel ginanap ang reception. Sa mismong hotel kung saan siya dinala ni Aaron nung kunwari kinidnap siya nito. Doon din ito iginiit na mag-honeymoon sila. Para raw reenactment. Sabi pa ng loko, may mangilan-ngilan pang bisita ay sukat na hinatak na siya ni Aaron sa kanilang honeymoon suite. Nagtaka si Jolina sa bilis ng kilos nito. Nagawa agad siyang hubaran ng lalaki. Ano ka ba naman? Dahan-dahan ka nga dyan. Kita mo't muntik ka ng mapatid. Mula sa banyo ay halos takbuhin siya nito sa kama. Kasi naman, oo na. Kapwa na sila natatangay nang biglang tumunog ang phone. Aaron, let it ring. Hanggang magsawa. Baka importante yon. Napilitang bumangon si Aaron. Dinampot nito ang telepono. Si Mommy. Si Janine daw manganganak na. Napabilis ang bangon niya. Pinagbihis niyang pilit si Aaron. Pumayag ito pero bubulong-bulong. Agad nilang tinungo ang ospital na pinagdalhan kay Janine. Nakapanganak na ito pagdating nila. Nasa tabi na nito ang baby. Lalaki ito at si Jason ang mas kamuka. Panay ang halik ni Jason sa mag-ina nito. Tila wala itong pagsidlan ng tuwa. Ganoon din ang mommy at daddy nila. Tuwang-tuwa ang mga ito sa apo. Hindi na rin niya malayuan ang baby. Nasasabik siyang kargahin ito.
Ganyang okay naman si Janine, siguro na may pwede na tayong umalis, sweetheart. Sabi ni Aaron, nagkatawanan ng mga naroroon. Ikaw naman kasi, wrong timing ang panganganak mo. Pabirong sisi pa nito kay Janine. Aba, malay ko bang ngayon lalabas ang anak ko? Ganting biro ni Janine. Bigla siyang hinila ni Aaron. Gagawa tayo ng ganyan, dalawa pa. Diyan na kayo. Dinig pa nila hanggang sa labas ng silidang tawanan ng kanilang mga naiwan. Pagdating nila sa suite, ay telepono agad ang nilapitan ni Aaron. Hinugot nito ang cord niyon. Mahirap na. Baka tumunog na naman yan eh. Natawa si Jolina. Nagpaubaya na lang siya ng pangkuin siya nito at ihiga sa kama. Damang-daman niya ang pagmamahal ni Aaron. Nakakatiyak siyang kailanman ay hindi ito malilito sapagkat tanging para sa kanya lang ang puso nito. At para lang dito ang puso niya. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana po ay nakapagbigay ako ng kilig at inspirasyon sa inyo. Muli po ay samahan niyo ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.